Magkasalungat ang naging pahayag ng dalawang bagets na kongresista. So kinontra po ni Kiko Barsaga ang sinabi ni Lian Leviste. Medyo may pagkakaiba yung dalawa ng mga kababayan. One is kind of a, sabihin natin, cultured, refined, very formal, right? The other one is eskwela, 'di ba? Patawa, marunong magbiro, although meron naman pong culture or may nakapag-aral naman, ano. So, which is which? Sino ang inyong papanigan? Yung naganang tanong. Kayo ba ay Team Kiko Barzaga or Team Leandro Leviste? I bet na mas marami po ang Team Kiko. But kung pareho naman natin silang kasama sa laban kontra kay Bembang Jr., edi both teams tayo, why not? Diba, no? Pero I have to understand, and we have to understand na nauna si Kiko at mas matunog ang pangalan when it comes to fighting the Bembang administration. Mas matindi rin yung kanyang dinanas dahil po sinuspindi siya, no, bilang kongresista. And ibig sabihin nito ay, ewan ko kung sumusweldo pa rin siya, baka hindi na, right? Hindi rin siya maka-attend ng mga whatever that is, conference, plenary, kineme, at kung ano pa man ang ganap nila sa Kamara. Anyway, Kiko, okay lang yan dahil pugad naman ng mga buhaya yan. At least hindi ka na-invade wala ka sa toxic na lugar. Tama ba mga kababayan? And also kung lumala mo ng sistema ay safe na safe ka na, 'di ba? Hindi ka malalamo ng bulok na sistema diyan sa lower house na pinamumugaran nga ng mga mandarambong, bong bong bong. Thank you po, Vance Vlog. Ayan, pampaswerte nga naman. Thank you. But si Leandro Leviste kasi mga kababayan, medyo skeptical din yung iba dahil anak nga to ni Loren. Kumbaga, the fruit doesn't fall far from the tree, right? Hindi yan mahuhulog ng malayo sa kanyang pinanggalingan. So, iniisip ng iba, tama ba yung idiom na yon? Ang sabi ng iba ay kung ano ang puno, siya ang bunga, right? Kung ang mudra bells mo ay hindi namin mapagkatiwalaan, nag-iingat kami, di ba? We take you with a grain of salt, something like that, no? Nag-iingat din kami sa iyo, Kong Lian. Ang akin naman pong, bago natin pag-usapan yung kanilang magkasalungat na pahayag, kasi kinontra nga ni Kiko itong si Leandro Leviste na anak ni Loren, ay alam mo kasi, Lian, may bad experience kami sa nanay mo, okay? And yun nga, nung nalaman po ng mga Pilipino actually, no, ng mga very observant or I don't know, anong tawag sa kanila, mapagmatsyag something, na si Loren ay part ng unit team na ginala agad po ang napakaraming Pilipino na may something ang unit team. Anyway, nandyan si VP Sara, so sige na lang, team unit team ang mga Pilipino, di ba? Sumuporta sa buong unit team, nag-vote straight, huwag lang makaupo yung mga kalaban. Unfortunately, lahat po tayo ay nabudol dahil yung mismong Pangulo na namumuno ng unit team at ng buong party nila noong 2022 ay mambubudol talaga pala at mandarambong na buki ng ina. Umiinit agad ang ulo natin, nagagalit na naman ang lolo yotowa ba. Mag-iingat talaga ako sa mga pinagsasabi ko dito mga kababayan dahil nga ako ay tinatanggalan ng bayad ng lolo yotowa. Kaya minsan tinatamad ako mag-vlog. Although may mga nakikita kayo dyan ng mga ads sa vlog natin mga kababayan, hindi ibinabayad ng Yaotob. Parang hindi daw suitable for ads. Pero may mga ads naman. Visit! Meaning demonetized yung ibang vlogs ko. 2 live ko na ang hindi nilagyan ng bayad ng nakaka-imbier na nasayang ang aking laway mga ating. Yung aking energy. Hindi na nga ako masipag mag-live tapos tatanggalan pa nila ng ng bayad, voice na lolo Yaotob ito. Yawa. Anyway, sige lang, go push natin. Hindi ko na nga iniintindi ang Facebook, hindi na nga ako monetize sa Facebook tapos wawalang yan pa ako ng lolo Yaotob natin. Anyway, sige lang, continue. Leandro Leviste, magkasalungat talaga, no? Or maybe magkatabi, magkadikit, magkasangga, we don't know. Kiko Barzaga is from Cavite, Leandro Leviste on the other hand is from Batangas. Magkadikit, magkatabi actually, no? Nagsishare ng common beauty, ganyan. Yung ganda ng Taal Volcano ay pinagkakakitaan ng Tagaytay ng Cavite.
Buti hindi nagka-clash ang Batangas at Cavite, no? Ang Cavite very ano na yan, very Tagalog na sila. Ang Batangas very ano talaga, no, Batanggenyo pa rin. Kumbaga pagdating sa punto ng pananalita, may accent pa rin talaga, no, and very provincial pa rin ang mga Batanggenyo. Tama ga? Oy, mga Batanggenyo diyan na babarik ga mamaya. Ano gang may inom diyan, milambanog ga kayo. Okay. Cavite, on the other hand, is also as rich, actually way richer, maybe much richer than Batangas dahil nga malapit sa Maynila, di ba? And kung magagawi kayo ng mga bandang, ano ba yan, Alfonso, Amadeo, Silang, Cavite, ganyan. Apakaganda ng klima, apakaganda ng tanawin, pero ang tanawin nila ay tanawin ng Batangas. At yan ang Taal Volcano at Taal Lake. Mas malaki ang kinikita ng mga Caviteño when it comes to tourism kesa sa Batangas. Dapat takpan ng Batangas yung bulkan. Nagbibiro lang ako mga kababayan. But anyway, hindi naman siguro magkakontra itong dalawa, pero ito nga po yung medyo magkasalungat nilang pahayag. Eto po yan. Kung ako talaga mga kababayan, kung ako magiging congressman ng Batangas, lalagyan ko talaga ng takip yung Taal Lake na yan, tsaka yung Taal Volcano para hindi makita ng mga nasa Tagaytay. O kaya naman kung gusto nyo, bigyan nyo ng share ang Batangas sa kinikita nyo sa tourism, something like kahit sa taxes man lang. I was just kidding mga ate. Ayan. Posted by Congressman Kiko Barzaga. Kagabi lang, mali si Congressman Leviste. Kinontra agad. Bakit anong sinabi ni Lian Leviste? Leandro, hindi lahat ng congressman may 2 million Christmas bonus. Ako, wala dahil suspended at si Congressman Acop, wala dahil nasa impyerno. Talaga? Yung Acop, yung masungit at naninindak na miyembro ng Quadcom, yun ba yun? Yung sumakabilang buhay na. Yung ansama-sama ng loob ng mga kaibigan ng ako, pati yung, I think yung anak, no? Dahil nga, tawang-tawa at tuwang-tuwa pa mga Pilipino na nasigbak si Akop. Yan ang napapala. Okay? Hindi mo madadala sa hukay at kabilang buhay ang mga kinamkam nyo, plus nung natigo kayo, pinagtatawanan pa ng mga Pilipino. Kasi nga, ang reputasyon ng mga buwaya ngayon ay firang-fira. Mabuti na lang talaga, meron pang mga bagitong nagsisimulang maging mambabatas na kahit paano ay kinagigiliwan hindi lang po ng kanilang mga kaedad at ng mga batang henerasyon, kundi ng mga Pilipinong nangangarap, hindi ba na maging okay ang bansang Pilipinas, na umunlad at mabawasan kung hindi man completely maalis ang korupsyon sa Pilipinas. Pero ang nakakaloka dito mga kababayan, yan nga po, no? Sumasayaw na siguro sa dagat-dagatang apoy yung maondang walang hiyang kongresista nung nabubuhay pa. Lalo pat winalang hiya nila ang pamilyang Duterte, hindi ba? Pati yung mga supporters ng pamilyang Duterte. But ito nga pong si Kiko Barzaga ay sinuspend dahil lang kritiko ni Ngiwi Jr. Mabuti nga ang kritiko, kongresista eh. Well, hindi pala mabuti yon kasi kahit papano may katungkulan, di ba? Nasa posisyon, may pangalan. Kasi noong ang kritiko lang ay mga vlogger lang, minamaliit kami, di ba, no? Or ginigipit din naman. Pero kung mga ordinaryong Pilipino, patay mali siya sila, no? Walang platform, hindi kilala. Pero ito nga po, si Kiko Barzaga ay may pangalan. May itsura pa, bagets pa. Tapos, di ba? Kilalang angkan or kilalang bahagi ng angkan. Bahagi? Tagalog na Tagalog. Kilalang miyembro ng angkan ng mga Barzaga in Cavite. Although medyo shady yung pangalan ng tatay ni Kiko, pero mukhang nasa tamang landas itong si Kiko Barzaga. Pero ang pinaka nakakarimarim dito sa post ni Kiko mga kababayan ay ang 2 million Christmas bonus sa boyset nga kinabuhay enay. So kung kongresista ka pala, ang laki-laki ng bonus. Nung ako'y nagtatrabaho mga kababayan, do we have Christmas bonus before? How much did I receive though?
sa Pilipinas. I think I received 14K. Okay, sa dati kong trabaho, 14,000 Christmas bonus. Or maybe that was 13th month pay. Was it the 1330? Mukhang magkaiba naman yung mga kababayan, no? Iba ang Christmas bonus sa 13th month pay. Right? But anyway, I received an extra amount nung Disyembre nung ako'y nasa Pilipinas pa. Pero 14,000 lang mga ating, halos equivalent lang din ang sweldo ko, no? So, itong 2 million, magkano ang sweldo ng mga kongresista? Maybe check natin, no? Para hindi tayo nangangapa. Dali ha. Salary of Congress. Palagay ko mga ano to mga nasa 100,000 lang. Ang laki pala rin. Mga kababayan, anong salary grade ito? Salary grade 31. Okay? And that is actually 293,000 to 334. Really? Ang Speaker of the House kay Tambaluslos noon, ngayon ay si Boji D, ang sweldo niya ay 347,000 to 398. So that's more than 30% ng 1 million. So biro mo yun, makatatlong buwan ka lang na kongresista, milyonaryo ka na. At least kung ang sweldo mo ay hindi mo gagalawin. Ang laki ng sweldo. Salary grade 31 ang mga congressman, ang Speaker of the House ay salary grade 32. What about the President of the Philippines? Tingnan natin ha, singiwi. Okay. Almost 500,000 pala. Salary grade 33. So pataas, no? 411,000 to 423,000. So, yeah, makadalawang buwang mahigit singiwi, milyonaryo na siya sa sweldo niya kung di niya gagalawin. Ang tanong, nagagalaw nila ang kanilang sweldo? Pag i-deposit sa kanilang savings account or bank account or debit card, nagagalaw pa nila? Alam pa ba nila ang laman? Baka hindi na nila kailangang tingnan ang kanilang savings account, no? Kung magkano man yung, or kung pumasok ng sweldo, hindi, baka mas malaki ang kamkam. Biro mo mga kababayan, ayan binulgar pala ni Leandro Leviste and even ni Kiko, na ang bonus mga atit kuya, 2 million. Christmas bonus. Ang tanong, kaninong pera yan? Buwis ba yan ng taong bayan? Pera ba yan ng mga Pilipino na ipinapasweld, na ginagastos nila? Bonus? Sinong kongresista ang maglalakas loob na tumanggi sa 2 million? Right? Makakapagpagawa ka na ng medyo maayos na bahay noon, kahit box type lang. Kahit 50 square meter lang na bahay, no? Hollow blocks, bobong yero. Wala nang kisa-kisame, wala nang finishing. Right? Or maybe finished na rin. Kung very basic yung design, 2 million, may bahay ka na doon. Mga ating. Maayos-ayos na na bahay, kahit na walang pintura. Ating Christmas bonus lang nila. What's going on? At walang kining-ining. Sino ang dapat parusahan dito mga kababayan? 2 million Christmas bonus? Lambing ni Boji D? Yun ba yun? Lambing ni Boji D? Yung Speaker of the House? Hindi kaya si Boji D puppet lang, pero si Tambaluslos pa rin ang House Speaker. Siya pa rin ang hari ng lower house. But may ganito, pinaltan si Tambaluslos dahil questionable ang kanyang pagiging speaker. Pero parang tuloy-tuloy pa rin ang eksena, mga ating. Lagpas 3 years na, 3.5 years na, magpo 4 years na, ganyan pa rin ang kalakaran. So, pinagluloko tayo ng mga buhaya. Pinagluloko tayo ng mga nasa pwesto. Akala natin, pinaltan si Tambaluslos dahil walang hiya. But parang ganyan pa rin ang kalakaran. Nagpalit lang ng tao, pero same business as usual pa rin. Same system. What the? Okay, bukod dyan, may mga expose pa po si Leandro Leviste. Posted, isa publiko ang mga benepisyo ng mga kongresista sa masikretong, ito na nga pala yun. Pinost ni Leandro Leviste. I-publicize daw mga atit kuya.
mga benefits ng kongresista sa masekretong 18.5 or 18.6 billion MOOE fund. 18 billion, calculator, compute tayo ng mabilisan. Masanay kayo sa math. Alam ko na maraming galit sa math or takot sa math. Kaya ako ginagawa ito mga ate at kuya kasi even when kahit nasa loob ako ng classroom, say nagtuturo ako sa mga bata or nagpa-private tutor ako, sinasanay ko sila na laging exposed sa numbers para hindi takot sa numero, no? Although careless naman talaga ako sa numero, pero yeah, numbers actually make our life easier. Alam nyo ba yon? Mas madali ang buhay dahil sa numero. Okay? Shout out sa mga takot sa math dyan. Sandali lang. Anong figure nga yun? 18 billion? 18.58. Sige. Calculator tayo mga atin. 18.58 billion. Sa ilang zeros? 1, 2, 3. That's 18 million. Teka lang, 1, 2, 3. Baba ko pala, hindi nyo nakikita. Ba't hindi nyo nakikita? Sandali nga. I-scroll nga nigid natin, no? Ibaba nga nigid natin. Isa pa. Pwede na ba yan? Isa pa. Para nakikita nyo yung mga numero din yung pinagpipindot ko. Ayan. Okay. 18 billion. The heck? Sa pang adjustment. 18 billion. Ito yung MOOE. Maintenance, operating, and other expenses. Pambili nila ng mga ballpen, papel, yung mga magagastos nila sa opisina nila, pang sweldo sa tauhan, something like that. No? Pambili ng bagong equipment, if they need printer, computer, whatever, o sa opisina ng mga kongresista. Bakit natin i-compute? 18.58 billion, i-divide natin, say for example, 300 lang yung congressman. Actually, mahigit sila 300 mga ate at kuya. Ang makukuha ng bawat kongresista ay 61 million to 62 million, 61.93. 62 million. Gagastusin nila yan for the whole year. Pambili-bili ng ballpen, papel, kung anik-anik pa. Baka may clothing allowance din ng kanilang mga staff. Nakapasok ako sa isang opisina ng congressman. Pagpalagay mo, meron silang 10 tao doon. Sumasagot ng mga calls, mga humihingi ng tulong, gano'n, donasyon, ayuda, whatever. So, pangkain, maintenance and other operating. Kasama ba ang pagkain dito? But it's 62 million, i-divide natin yan sa 12 months. Hindi sila 12 months na nag-opisina eh. Di ba mahaba yung kanilang break lagi? Like 2 months, 3 months. Kahit na pagpalagay natin, divide natin sa 10 buwan for their operation, no, ng mga buwaya. Correct kung mali yung math ko. Gumagastos sila ng 6 million na ng whatever expenses nila sa opisina. 6 million. Kaya ba nilang ubusin ng 6 million per congressman? Magastos sila. Pero questionable raw yan mga ate at kuya. Yung MOOE. Kabilang pala dito ang 2 million Christmas bonus din. Nanawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Livistin ng transparency sa paggamit ng maintenance and other operating expenses ng Kongreso kaugnay ng 2 million Christmas bonus o pondo para sa Christmas activities na natatanggap ng mga kongresista. Ang MOOE kasama, dito man pala naka-specify, ang MOOE kasama ang sweldo ay umabot sa mahigit 20 million kada taon. Para sa mga 20 million kada taon? Bawat congressman, magkano yung compute natin? 60? Dali nga, magkano compute natin? 60 million? Calculator. 61 million yung una nating computation. Tapos dinivide nga natin for 10 months, no? 61. So lumiit kasi nga yung ini-estimate ko kanina, 300 lang na kongresista ang maghahati, baka 350 sila. Okay? Yeah. Let's try it again. 18.58
58, right? 58. Naku, bumalik pa tayo talaga sa math. Tige lang, para masanay tayo. Billion. 1, 2, 3. Divide mo ito sa 350, halimbawa na kongresista. 53 million pa rin. Anyway, basta ang naging share daw ng bawat kongresista ay 20 million na MOOE. So, paano nila ito ginagastos nga? Minsan, mga kababayan ng kongresista, wala naman talagang staff. Ghost staff. May mga kausap ko, kahit nga mayor, minsan may ghost staff. Ghost employees. Yun. Alam nyo ba yun? Kunwari, meron silang paswelduhan sa opisina nila, 20 katao, may sekretarya, may, yun pala hindi truly. Oh. Meron pang, may makeup artist sa loob, may, tao dyan, bukod sa secretary, meron bang treasurer, may auditor ba ang opisina ni congressman? Oh. Merong kulukadidang, ano pa ba ang mga, i-declare lang nilang 20, maraming lusot sa corruption mga tetkuya. Yung MOOE na 20 million kada taon ng bawat kongresista, may lusot dyan. Kaya nilang lusot na, kasi nga 20 katao pinapasweldohan ko, nauubos talaga yan, kulang pa nga, idadramahan lang tayo ng ganyan. But of course, kinontra ni Kiko yan, hindi naman lahat nakakatanggap ng 2 million. Kaya di ba, may suspended. So wala talaga palang napapala si Kiko. Suspended Bati-batikos ka kay Ngiwe, suspended ka, wala kang 2 million ngayong Pasko. Kaso mo, tingin ko, hindi naman iindahin ni Kiko Barzaga yan kasi born rich naman. Pero kung ikaw, kongresista na katulad ng mga makakaliwa na, right? Na kongresista ng party list, si De Lima kaya, hayok kaya sa datong, talaga bang gigil siyang makatanggap rin ng 2 million? Sige nga, kontrahin to ng mga kongresista kung fake news yung sinasabi ng 2 batang congressman. So, sino ang dapat parusahan mga kababayan sa ganitong pagwaldas ng pera natin na walang transparency kung paano inuubos? Paano natin malalaman kung ilan yung kanilang empleyado? Dapat ba nakadeclare yon? Ang pangalan, ang sweldo, ang ginagastos, ilang hindi pala chok, ilang ballpen, ilang papel, ilang lapis, ilang kokomban ang binili. Bumili ba ng bagong walis tambo? Ano ba ang gamit nila? Yung Roomba? Hindi na walis tambo or dustpan ang gamit, kundi Roomba na, yung matic na naglilinis. Siguro powered by AI na yan na umiikot-ikot sa sahig. May taga-agyo baga doon sa opisina ng mga buhaya. Paano nila inubos ang kanilang MOOE? MOOE pa lang yan, mga ating. Wala pa dyan yung budget, yung actual budget ng mga kongresista. Like, yung mga, may budget na nga, may ini-insert pa. Tahek. May pag-asa kaya ang Pilipinas ngayong bagong taon, ngayong 2026, may makulong at maparusahan kaya sa mga anomalyang ini-expose na ng 2 batang congressman? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Huwag niyong kalimutang pindutin yung bell icon para every time na nag-upload ako ng maiksing video or nagla-live ay may notification kayo from YouTube. Okay?